Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang step for lockup ng Pi Network. Ano po ito at paano po ito gumagana? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto trader or investor? Kung ikaw po ay isang Pi Network pioneer, siguradong narinig mo na ang tungkol sa lockup na ito. Pero ano nga ba ito? Dapat ba nating i-lock up ang ating Pi o mas mabuting huwag na lang? At higit po sa lahat ay paano po ito makakatulong or makakasama sa atin. Kaya alamin po natin ang mga kasagutan sa mga katanungang yan. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, simulan po natin sa kung ano nga ba ang lockup sa Pi Network. Ayan, ang lockup ay isa po itong polisiya or policy ng Pi Core Team na pumipigil sa pagbebenta o pagbili ng Pi sa loob ng isang takdang panahon. Nangyayari po ito matapos makompleto ang mainnet checklist at ang Know Your Customer Verification or KYC verification, kung saan ay kinukumpirma na ang mga Pi tokens ay talagang pagmamay-ari mo. Pero tandaan, hindi po ito sa pilitan. Maaari ka pong pumili kung gusto mong i-lock up ang iyong Pi or hindi. Ngunit kahit hindi mo pa nais na i-lock up ang iyong Pi, kailangan mo pa rin gawin ang basic setup para sa step 4 ng mainnet checklist. Ngayon ay bakit may lock up sa Pi Network? Ayan, maraming cryptocurrencies ang gumagamit po ng lock-up policy upang mapanatili ang market stability. Ginagawa ito upang maiwasan po ang biglaang pagbagsak ng presyo kapag maraming tao ang sabay-sabay na nagbenta ng kanilang tokens sa market. Ibig sabihin ay isa po itong strategic move ng Pi Network upang kontrolin ang circulating supply at mapanatili po ang halaga ng Pi sa market. Kapag mas marami pong users ang nag-lock up ng kanilang Pi, mas kakaunti po ang supply na magagamit sa trading. Kaya maaaring mas stable ang presyo nito. Ngayon ay ano po ang mga benepisyo ng lockup na ito? Una ay mas mataas na mining efficiency. Yan, kung pipiliin mo pong i-lock up ang iyong Pi, makakatanggap ka ng mining efficiency bonus. Ibig sabihin ay mas mabilis ang iyong kita habang nagmimina ka ng Pi. Mas mataas ang porsyento ng iyong Pi na naka-lock up, mas mataas din ang bonus na makukuha mo. Pangalawa ay pag-iwas po sa market dump. Dahil hindi maaring ibenta agad ang nakalock up na Pi, nababawasan po ang posibilidad ng biglaang pagbagsak ng presyo sa market. Pangatlo ay long-term investment strategy. Kung ikaw po ay isang long-term investor, magandang oportunidad ito upang mapanatili ang iyong Pi tokens at hintayin ang mas mataas na halaga nito sa hinaharap. Ngayon ay paano nga ba gamitin ang lock-up feature? Ayan, madali lang ang pag-setup ng lockup sa Pi Network app. Sundin lamang ang meron pong limang hakbang. Ayan, pumunta lamang po sa configure. Ayan, configure lockup rate sa iyong Pi Network app. Ayan, pangalawa ay i-check. Ayan, i-check po or i-uncheck ang box depende kung gusto mong mag-lock up or hindi. Ayan, pangatlo ay gamitin po ang dalawang gauge slider. Ayan po. Para piliin kung ilang porsyento ng iyong Pi ang ilalock up at gaano katagal ito mananatili. Ayan, pang-apat ay i-click mo ang save upang masigurado na naitala ng tama ang iyong lockup preferences. At panghuli or panglima ay i-check ang green checkbox sa step 4 ng iyong mainnet checklist upang kumpirmahin ang iyong setup. Ayan. Ayan po. Ngayon ay kung hindi mo po gustong mag-lock up ay siguraduhin lang na naka-uncheck ang box at ma-save ang iyong settings. Ngayon ay ano po ang dapat mong malaman tungkol sa lockup na ito? Ayan, ang lockup period ay nagsisimula mula sa deposit date ng iyong Pi sa mainnet. Pangalawa ay ang lockup expiry date ay random na tinutukoy sa loob ng 30 days mula sa itinakdang expiration date.
Yan. Pangatlo ay ang mining speed boost na makukuha mo ay nakabase po ito sa base rate na itinatakda ng core team tuwing unang araw ng buwan. Ayan, bilang halimbawa, ay sabihin natin na kung September 1, 2022, ikaw ay may 500 na PAI at pinili mong i-lock up ng 50%. Yan, 50% po nito ay 250 na PAI. At yan ay pinili mo sa loob ng 3 taon. Yan, lock up sa 3 taon. Ang expiration po ng iyong lock-up period ay maaring nasa pagitan ng August 1 to September 1 taong 2025. Ayan. Ngayon ay ano po ang epekto ng lock-up na ito para sa atin? Ayan. At yan, ang lock-up system po na ito ay may parehong pros at saka cons. Ayan. Umpisahan po natin sa mga positibong epekto. Ayan. Una ay mas stable na presyo ng PAI. Dahil po sa lock-up ay hindi po sabay-sabay mailalabas sa market ang lahat ng PAI. Kaya mas magiging stable po ang presyo nito. Pangalawa ay mas mataas na kita sa mining. Kung magla-lock up ka, tataas ang iyong mining efficiency. Kaya mas marami ka pong maiipon sa long run. Pangatlo ay ang long-term growth potential. Kung saan ay mas may pagkakataon ang PAI na tumaas ang halaga sa hinaharap dahil hindi ito basta-basta magdadump sa market. Ngayon ay pagdating naman dito sa mga posibleng disadvantage ay una ay hindi mo magagamit agad ang iyong PAI. Kung gusto mong gamitin agad ang iyong PAI sa trading o pagbili ng product at saka serbisyo, maaring hadlang ang lock-up na ito. Pangalawa ay wala pong kasiguraduhan ang halaga ng PAI. Hindi pa natin alam kung magkano talaga ang magiging market value ng PAI sa hinaharap. Kaya may risk na maaring hindi ito tumaas ng inaasahan mo. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang lock-up policy ng PAI Network ay isa po itong smart move upang mapanatili ang value or halaga po ng PAI at maiwasan ang pag-crash ng kanyang presyo. Para sa mga long-term investors, magandang oportunidad ito upang mapalakas ang kanilang mining rewards at mapanatili po ang kanilang PAI holdings. Pero kung ikaw naman po ay isang short-term trader na gusto mong magbenta agad ng PAI kapag naging open ito sa market, maring hindi para sa iyo ang lock-up. Kaya mas mainam na pag-isipan mo itong mabuti bago magdesisyon. Kung ikaw po ay isang PAI pioneer, importante na maunawaan mo ang system ng lock-up upang mas mapakinabangan mo ito sa tamang paraan. At ayan, sa kabuuan ay nasa iyo pa rin ang desisyon kung gusto mong mag-lock up or hindi. Pero anuman ang piliin mo, siguraduhin mong nauunawaan mo ang epekto nito sa iyong crypto journey. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.